Ipinatatawag na ng pulisya ang 5 lalaking nahulikam na unang nagsindi at nag-iwan ng paputok na napulot umano at ikinasawi ng batang lalaki sa Maynila. Pinagsisira naman ng Calabarzon Police ang mga nakumpiskang iligal na paputok sa iba't ibang operasyon. Saksi, si John Consulta. Ganito kalakas ang ilan sa mga nakumpiskang iligal na paputok ng mga pulis sa Calabarzon. Mahigit 4 na milyong pisong halaga ng mga pinagbabawal na paputok sa 300 operasyon ang kanilang nasamsam. Ang iba sa mga ito nilubog sa malalaking drum na puno ng tubig. Pinipirin at dinurog ang mga nakumpiskang boga. Ito na ngayon mga kapuso, no? Nasa gasaan na pero inaatrasan pa ng truck ng Philippine National Police itong mga boga, no? Na talaga namang marami na ang mga naperwisyo mga kabataan sa nakalipas na mga pagdiriwang natin ng bagong taon. At kita natin mga kapuso, sa sobrang pipi ng mga to, wala nang pakikinabangan. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga iligal na paputok. Huli sa Laguna ang nagbebenta umano ng ipinagbabawal na dart bomb at mga paputok na sobra-sobrang laki at lamang pulbura. Ang ginagawa ng mga ibang manufacturer at seller natin ng mga illegal is pinapalaki nila yung sukat nung binebenta nila at saka tinatagdagan nila ng pulbura. Kaya nga nagiging delikado ito, no? Para dun sa mga tao na bibili dahil yung sabog niya, yung lakas niya is lumalakas. Inaresto naman sa Cavite ang 27 anyos na lalaki na nagbebenta umano online ng mga iligal na paputok. Pulis kami. Upo na lang. Sa barangay Commonwealth, Quezon City, mga improvised na boga ang ilan sa mga nakumpiska ng mga tanod mula raw sa mga bata. Gaya nitong pinagtagpit-tagping maliliit na dating nalagyan ng inumin. Doon po sa mga magulang na nanonood po ngayon, pakibantayan po yung mga anak po natin, yung mga kabataan. Kasi kaya po nilang gumawa ng mga improvised na boga o yung mga illegal na paputok na pwedeng maging sanhi ng kanila pong kapahamakan. Ipinatatawag din naman ng mga pulis para magpaliwanag ang 5 lalaking unang nagsindi at nag-iwan ng paputok na kumitil umano ng buhay ng batang lalaki sa Tondo, Maynila. Nakuhanan sa CCTV na umuusok ang isang paputok na sinindihan ng mga lalaki pero hindi ito nagtuloy. Sinabuyan nila ito ng tubig. Nagsindi sila ng isa pa pero gaya ng nauna ay hindi rin nagtuloy. Ayon sa barangay, ang paputok na sinindihan ng mga lalaki ang napulot ng mga bata. Sabi ni Kapitana, residente sa kanila ang ilan sa mga lalaki pero dayo lang ang isa. May sinasabi sila, barkada nila yun, nakapula. Taga Bulacan daw po yun. Yun daw po yung may dala ng paputok para mag-try kung malakas. Kaso, hindi naman siya pumutok. Posible ba silang maharap sa reklamo? Kasi lumalabas na binuhusan pala nila ng tubig yung paputok nung hindi talaga sumabog. Pamaris, titignan po natin doon sa course ng investigation. Kung meron po tayong makikita na pananagutan nilang kriminal, ay sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 100 at 4 na po ang bilang ng firework-related injuries mula December 21 hanggang kaninang umaga. Kabilang sa mga sinugod sa East Avenue Medical Center, ang 14 anyos na lalaking 8 na lang ang daliri matapos masabugan ng kwitis ang kanyang kamay. Nalasog at kailangang ding putulin ang bahagi ng hinalato sa kanang kamay ng 40 anyos na biktima naman ng whistle bomb. Nakakonfine naman sa Tondo Medical Center ang 14 anyos na lalaking nasabugan ng tinatawag na King Kong at isa pa nagtamo ng matinding sugat sa paa matapos masabugan ng plapla. Nagpaalala ang mga doktor sa panganib na pwedeng idulot ng tetano na maaari raw makuha sa mararaming sugat dulot ng paputok. Importante na mabigyan siya ng tinatawag natin na tetanus prophylaxis. So pag hindi po ito naagapan, pwede pong ikasawi ng isang tao. Para maiwasang matetano, agad linisin ng tubig at sabon ang sugat. Maaari raw balutin ng malinis sa tela pero huwag pahiran ng kung ano-ano gaya ng toothpaste o ointment. All fireworks-related injuries are dirty wounds and tetanus-prone wounds. So kahit maliit na sugat yan, I advise all parents to bring their child to the emergency department for a booster shot for tetanus. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.